have you made the right decision on buying the VF3? Start na yung shoot natin with our model. Tinuruan ako ng proper way of closing off nitong charger natin na bago. Di daw dapat siya in-off lang agad-agad. Pag inalis mo siya, di ba fault yan? Pag inalis mo, lilipat ng green. So VF3. Solid. Sakto, litang parking eh. Papunta tayo ngayon sa gustong-gusto ko dito sa VinFast VF3 natin. 3-man video tayo. Ako, Barney, tsaka si Sir Jeff. Si Sir Jeff kumukuha na ngayon. Sila ngayon guys, ito yung performance natin. Si Sir Barnes nandun, nag-set up na isa. Merry Christmas! Okay. Papunta tayo ngayon sa shoot sa Bake Studio para sa isang event for Canon. So, masaya itong event na to. Photographer tayo. Nasa Skyway tayo ngayon. So around 3 to 4 hours yung shoot natin. So very simple lang naman daw to. So ito na yung B factory natin na rear shell. So yun guys, tara. Samahan niyo ako. Ito tayo sa may Yacal Street sa may Makati. So nagpark lang tayo sandali. So event to ng Canon. So, tayo rin nagprint ito. Ayun guys, tara. Shoot muna tayo. And now we are here at... Guys, so dito tayo ngayon sa event ng Canon. So launch ng bago nilang cinema EOS system, yung C50. So tayo photographer ngayon. So kababalik lang natin sa opisina. Ang ating odometer nga pala is 11,111 na. So guys, nga pala, syempre bago na yung charger natin. So charge si VF3 ngayon. So guys, i-explain ko sa inyo. Tinuruan ako ng proper way of closing off nitong charger natin na bago. Meron na tayong way ng pag-off nitong charger. Papakita ko sa inyo. Pag nag-full charge, pakita ko sa inyo kung paano i-off siya. Hindi lang daw siya dapat pala pinipindot. Hindi daw dapat siya in-off lang agad-agad. So meron kasing fan yan. So pag nag-full charge yan, either naka-red yan or green and blue na ilaw. Then after nun, yung fan mawawala. Tapos yung after yung fan mawala, that's the time na i-off mo siya. Hindi mo siya pwedeng pag full charge, off na lang kagad. So mamaya papakita ko sa inyo. So ito ngayon guys, maririnig nyo. Meron siyang fan. Paparinig sa inyo. Sandali. So ito ang maririnig nyo pag nagcha-charge siya. So may fan siya, parang blower. So pag nag-full charge yan, paparinig ko sa inyo kung ano dapat na maririnig nyo. Dapat mag-off siya mag-isa. Guys, so full charge na tayo sa VF3 natin. So, sa version 9.7, simula nung nag-9.7 tayo, pag nagpo-full charge siya, lagi nagpo-fault. Pero hindi siya error guys tuwing nagpo-full charge lang siya, tsaka na siya nagpo-fault. Pero dati nung sa 9.5, yung mga previous versions, pag nag-full charge ka, red and green yung lumalabas. So, ito ngayong simula nung nag-9.7, lagi na siya nagpo-fault. Pero hindi siya sira guys Kasi pag inalis mo siya, di mo to guys So, dapat pag inalis mo yung auto, naka fully charged na dyan. Pag inalis mo siya, di ba fault yan? Pag inalis mo, lilipat ng green. So, pag na-green siya, so yan, lagay mo natin dito. Pag na-green siya, meaning okay siya. Ngayon guys, bago mo patayin yung charger, ito kasi, narinig mo pa yung fan niya. So, bago mo pa siya alisin, hintayin mo muna mawala yung kanyang fan. So, yun yung suggestion sa akin ni Sir Carlo sa Alabang. So, hindi ko alam kung ilang minutes, mga 5 minutes ata to. Hintayin mo lang. Kung naririnig mo yung fan niya, hintayin mo na siya matapos. Then, pagka nawala na or nag-off na yung fan niya, that's the time na pwede mo na siyang patayin dun sa breaker niya. The next day. Papunta tayo ngayon sa Antipolo. Meron lang tayong shoot ngayon sa isang wellness center. So, lifestyle, pati portrait shoot to ng company nila. So, meron mga masahe. Samahan niyo ako, dala natin si VF3. Papunta tayo Antipolo ngayon. Yung extra. Papunta na tayo sa venue natin. Ang location natin is Hidiom Studios by Soleil sa Antipolo. So, ang travel time natin guys is 40 minutes. Umalis tayo sa bahay with 99%. So, tingnan natin ilang percent na mararating natin. Pero alam ko, bungad lang to so may masinag lang naman to. So, hindi siya ganun kalayo. So, very simple shoot lang to. Lifestyle lang ng isang parang wellness brand. Nikon Z8 dala natin. Tapos, puro continuous light lang.
So, hindi tayo nagdala ng flash. Simple shoot lang to. Ambient light lang naman yung ano natin, ang peg natin. Ayan guys, ito yung gusto ko dito sa VF3 natin. Na kahit gaano ka init sa labas, at ako kung nakikita nyo, sobrang tirik ng araw sa labas. Pero dito sa loob ng VF3, sobrang lamig. So, na-perfect na nila to siguro tong aircon. So, yun yung isa sa gusto ko dito sa VF3 natin. Hindi ako kinakabahan. Actually, nung summertime nga, nung kasagsagan ng summer, ito yung araw-araw kong dala si VF3 sa lahat ng shoots natin halos eh. Si Mazda dala natin minsan pag may group tayo, pag marami tayo sa team, si Mazda. Pag mas marami tao, si Montero. Pero most of the time na shoots natin na solo lang ako, si VF3 dala natin. Never ako nagka-problema sa aircon nito. Sobrang lamig ng aircon niya. Kaya nakakatuwa. Ngayon, December 4 na ngayon, dapat malamig na. Pero surprisingly, sobrang init ngayong araw na to. Kahapon, nag-uulan pa. Pero ngayon, wala. Sobrang lamig dito sa loob. Ayun guys, so malapit na tayo doon sa shoot natin. So, drive-thru muna tayo kasi di pa tayo nagbe-breakfast. So, ito yung sa may Marcos Highway ng McDonald's. So, malapit tayo, mga 5 minutes na doon na tayo sa venue. Solid oh. So guys, dito yung location ng shoot natin. So, set up na tayo sa dali. Start na tayo ng shoot. So, start na yung shoot natin with our model. Ganda na interior nila. May coffee shop pa. Ano po? Pwede ka tumambay dito habang nagko-coffee or habang nag-shoot. Guys, ito si VF3. Pakita ko sa inyo. Ito yung neighborhood nila. Si VF3. Solid. Sakto, litang parking eh. Guys, ganda ng location natin. So, Antipolo. Coffee shop. Hilma. The next day. Ayun guys, Saturday ngayon. Dalawa shoot natin ngayon sa may Maybank Performing Arts Theater sa BGC. Then isa naman mamayang gabi sa Century Park Hotel. Dala natin si VF3 guys. Punong-puno ng gamit to. Tripod, ilaw, tsaka camera. So yun guys, tara. Samahan niyo ako. Ito na yung season ng sobrang traffic. Kahit saan tayo pumunta, traffic na. So kahapon, galing tayo ng Robinsons Magnolia, pumunta lang tayo ng Divisoria. Inabot tayo ng halos 2 oras. Tapos from Divisoria to Morong Rizal, umabot tayo ng 5 oras. Traffic talaga, pero yun guys, ingat lang. So ngayon guys, papunta tayo ngayon sa Maybank Performing Arts Theater sa BGC. So ito yung first event natin for today. So next event naman natin is 5 PM sa Century Park naman. So 2 events for today. Sana maging smooth lang to. So meron tayong different teams na pupunta. So parehas pupuntahan ko yun. So yun guys, tara. Samahan niyo ako. Pa-skyway na tayo. In 200 meters, turn right. Ayan guys, so dito na tayo sa BGC. So sakto tayo sa call time naman. Set up lang tayo pagbalik natin kasi si Sir Jeff pati si Sir Barney nandyan na. Ayan guys, so dito na tayo sa kita ko na, Maybank Performing Arts Theater. Turn left.
Dito na tayo sa BGC, sa may Maybank Performing Arts Theater. So, meron na tayong Pulse Dance Studio recital. So, video tayo dito. So, tatlo tayo. Ako, si Sir Jeff, pati Sir Barney. Very simple shoot lang to, around 4 to 5 p.m. lang to. Tapos diretso tayo sa Century Park naman para sa second shoot natin. So guys, tara, samahan nyo ako. So dito tayo sa Maybank Performing Arts Theater. So nag-set up na tayo, 3-man video tayo. Ako, Barney, tsaka si Sir Jeff. Si Sir Jeff, kumukuha na ngayon. Sila ngayon guys, ito yung performance natin. Si Sir Barnes nandun, nag-set up na isa. Guys, first time natin dito sa Maybank Performing Arts Theater. Sobrang solid. Ganda guys, oh. Sobrang laki, oh. So mamaya, mapupuno to ng mga estudyante, pati parents. Tayo, sa setup lang, dito tayo sa left hand o left upper corner lang tayo. Guys, oh. Ganda. Barn setting up. Mamaya, start na tayo mag-shoot. Try natin i-record din gamit itong DJI para meron din tayong behind the scenes. Final natin. Video and photo. Just kidding. So preparation. So guys, malapit na to. Malapit na to. Diretso na tayo sa Century Park mamaya. Sige, here na lang. Okay. Alright. Thank you, Dream Girls. You may now proceed at the back. Merry Christmas! Okay. So mag-start na yung recital. So nandito yung mga parents ng mga magpa-perform. So unti-unti na sila pumapasok. So medyo mapupuno na to. And then after to, start na ng event. Atin na lang tayo. So ano na, intermission number na lang. So halfway through tayo ng shoot ngayon. So dito tayo sa Pulse Dance Studio recital. So half time. Then after to, diretso tayo sa Century Park Hotel. Blessings, fish shower of family, endurance of love. Our silver hair. The next day. Pupunta tayo ngayon sa SM Aura. Meron tayong lang shoot sa Burgers and Lobsters na restaurant. So guys, tara. Good morning, dala si VF3. Samahan niyo ako. And guys, so dito na tayo sa EDSA ngayon. Travel time natin from house to BGC or house to Aura is 1 hour and 20 minutes. So medyo matagal yon. Normally pag hindi siya season or hindi siya per months, usually nasa 45 minutes to 55 minutes lang siya. O 1 hour na. So ngayon 1 hour and 20 minutes. So medyo traffic. So gapang lang tayo ngayon dito sa EDSA. Medyo late tayo ng konti. Walang pa. Dito na tayo sa SM Aura. Hinahanap lang natin yung restaurant. Mag-meet natin yung isang staff ng restaurant. So Burgers and Lobsters. Iabot lang natin yung mga gamit kasi medyo marami to. Samahan nyo ako. Dito na tayo. Ang ganda ng Jimmy sa harap ko. Dito na tayo sa parking ng Aura. Medyo traffic talaga. Pabot tayo ng 1 hour and 30 minutes. So yun guys, set up lang tayo sandali. Tapos diretso na tayo sa restaurant. Dito tayo ngayon sa Burgers and Lobsters sa SM Aura. So, set up na tayo sandali. Guys, ganda ng location nila. So, ito yung entrance ng Aura, na yung Greyhound. Ito yung Burgers and Lobsters. So, dito yung shoot natin. Pakita ko sa inyo guys, medyo nag-set up sila sandali. Babalik lang natin dito sa bahay. So guys, very successful shoot. Pero bukas, may shoot na naman tayo sa Shangri-La Mall naman dun sa Rocky Mountain. So, puno si VF3 ngayon. Ewan, nakikita nyo guys, madilim ha. Pero marami ng gamit to. So magdadagdag pa tayo ngayon kasi mas maraming ilaw ang kailangan. Tapos charging na rin tayo. So, kargal natin gamit kasi bukas maaga tayo. 9 o'clock, nasa Shangri-La Mall na tayo. Punta tayo ngayon sa shoot. Dala si VF3. Puro ng gamit to. Umalis tayo ng bahay ng 10 AM. Dumating tayo dito 12 PM. So, grabe.
2 hours yung biyahe natin papuntang Shangri-La. Pero nandito na rin tayo. So, hinihintay na tayo ng client. So, shoot muna tayo. Dito tayo sa Rocky Mountain. Kasama si Ate Jay, ha? Busy si Ate Jay, ha? So guys, very simple shoot lang to for Rocky Mountain. So yun guys, tara. Samahan nyo. Rocky Mountain ang ano natin eh. Client for the day. It's a wrap. Tapos shoot natin sa Rocky Mountain. The next day. Punta tayo sa isang shoot na naman ngayon sa Brownies Unlimited. So guys, grabe. Meron na naman tayo. Wala eh, peak season tayo nag-accept ng shoot. So punong-puno na naman si VF3 ng gamit. Kababalik lang natin sa office. Grabe, what a month. So itong December na to, so December 11 na ngayon. So December 11 na yun, nakaka-11 shoots na tayo. So halos araw-araw tayo may shoot. So medyo hindi tayo nakaka-upload masyado dahil nga dun sa shoot nga na halos araw-araw. Tapos may print pa tayo halos araw-araw. So ito guys yung mga ginagawa natin. So mga stickers, katulad ito. Stickers, Bamboo Salads. So yung mga ganyan. So yun yung madalas natin ginagawa. Puro packaging. So packaging ng mga stickers. Kaya medyo naging busy lang. Ayan guys, so ngayon makakapag-upload na tayo kasi mayroon tayo dapat shoot nitong Friday. So December 12, 13. So buti na lang nag-cancel. Medyo natuwa tayo nag-cancel kasi makapagpahinga rin tayo kasi 11 days na straight na shoot. Medyo nakakapagod din. Meron nga palang guys na big event si VinFast sa December 19 sa Auto Complex. So wala pa tayong details pero hahanapin ko lang yung details mula sa VinFast. Pag meron na, i-announce ko dito. Guys, so good evening. Charging si VF3 ngayon. Kasi pahinga tayo kasi 11 days na tayong may shoot. So araw-araw na tayong may shoot. So sa ngayong buwan ng December, siguro 15 shoots ang tatanggapin natin for this month. Ito yung pinaka mga last shoots natin for the month. Para next year, pahinga na. So, around 15 shoots lang itong gagawin natin this December. So, after around December 17 onwards, pahinga na. So, yun guys, kwento ko lang sa inyo. Medyo nagpalitan tayo kasi galing tayong shoot. Pawis na. So, kwento ko lang guys na have we made the right decision on buying the VF3? Meron ba tayong buyer's remorse? Meron ba tayong pagsisisi? Kwento ko lang. So guys, alam niyo naman na nasa first year na tayo with the VF3 and ating mileage is around 11,500 na. So itong buwan lang na to, itong December na to, sa 11 days na may shoot tayo, nasa around 400 kilometers na biyahe natin. So medyo nakakatuwa kasi medyo marami-rami to. So pa 12,000 na tayo. So guys, sa mga first videos nga pala natin, nakwento ko na the reason why binili natin si VF3 initially was to use it as a spare car. Kumbaga, pang ano natin, pang dito or hatid sa school lang kay baby. Pati punta lang sa grocery, punta lang sa mall, or pag may mga errands lang si Mrs. So, initially, intended siya sana para lang dun sa ganun. Pero, dapat second or third car or spare car lang siya to begin with. Pero, nung pagkakuha natin kay VF3, marami rin nagsasabi na hindi pwedeng ibiyahe sa highway or skyway, NLEX, SLEX. Pero tayo, kasi nung una nating nagamit siya, kasi galing Alabang eh. So, galing siya sa dealership ng Alabang. So, definitely, mag-highway tayo pabalik. So, SLEX or skyway tayo. So, doon pa lang, nung first day pa lang natin na nagamit na natin ng husto si VF3, na subukan na natin kung kaya ng highway. Kasi nung pagkakuha sa dealer, diretso SLEX kagad tayo eh. So, nasubukan ko agad. So far, so good. So ngayon, sa total distance na nabiyahe natin with the VF3, siguro more or less, nasa 100 shoots na natin siyang nadala. Or more. Baka 100 plus pa siya. Lahat yun, si VF3 ang dala natin. Pero, meron ding mga shoots na kung sakaling hindi kasya yung mga team members sa VF3, that's the time na nagdadala tayo ng mas malaki. Kung di yung kasya lahat,
yung SUV naman ang dala natin. Most of the time, kahit na Metro Manila or outside Metro Manila, Laguna, Bulacan, kung kaya ni VF3 yung distance niya, Cavite, walang problema, si VF3 gagamitin natin. So guys, ang nakakatuwa, so ano siya, dapat spare car lang. Tapos, ang nakakatuwa pa kay VF3 is yung kanyang consumption. So, medyo nakakapanibago kasi buong buhay natin, gasolina, gas and diesel ang ating expense na malaki sa mga shoots. As a photographer and a videographer, tapos studio owner pa, medyo mahalaga din sa atin yung mga expense natin sa shoots. So minsan may costing tayo na malaking part doon is yung gas and toll. So ngayon sa ating experience with the VF3 after 1 year, ang karamihan nating kino-compute ko na lang ngayon is yung toll na lang. Kasi yung electric bill niya is 1,000 to 1,500 a month lang. More or less, nandun yung range niya. So, roughly, nakaka 1,000 kilometers a month ako or more. So, 1,1, 1,2 in a month. So, pero yung consumption ko sa electricity na nadagdag is 1,000 to 1,500 pesos. So, doon pa lang, medyo malaki na yung savings natin. And doon sa previous video natin, naglagay tayo ng ating savings kung magkano na yung natipid natin. Roughly, nasa around 90,000 tayo that time nung ginawa natin yung video yun. Ngayon, nasa 100,000 na, panigurado. So, imagine niyo guys, first year natin, naka almost 100,000 tayo sa savings. In 5 years, ROI na si Otto or lumalabas, libre na siya. Kaso, medyo napapagastos tayo dun sa, sa modification niya, sa mga pinapapalit natin mga parts. So, so yung mga natipid natin, napunta rin sa gastos. But anyway, in that sense, makikita niyo naman kung gaano siya kalakas makatipid sa sa savings nyo sa gasolina. Ngayon, maraming nagtatanong sa akin kung yung VF3 nga ba is pwede ba siya first car or only car. Ideally sa akin, mas masasuggest ko siya kung yung VF3 nyo na kukunin nyo would be your second car or third car. Kasi there are times na minsan meron din tayong mga glitches na ma-experience along the way na hindi natin masabi. But syempre, electric car siya, may mga chances na ganun. Mas maganda kung meron kang main car talaga. Tapos si VF3, spare car mo. Tapos kung may spare car ka nga, kunyari may main car ka, pwedeng madalas mo nang gamitin si VF3 hanggang sa unti-unti mo nang hindi nagagamit yung main car mo, yung ICE or yung diesel mo na auto. So, ideally, pwede siyang second car, third car. So, yun. In my case, si VF3 would be dapat second or third car lang siya. Pero, sa nangyari, nakikita ko, laki na natitipid eh. So, wala ka nang yung habit na nagagasolina. I think the only time na pupunta ako sa gasolinahan ngayon would be pag nagpapahangin lang ng gulong along the way kung medyo mahaba yung biyahe or kung hindi ko na-charge yung portable inflator ko, so tire inflator. Yun lang naman. That's the only time mo pupuntang gasolinahan or kung CCR lang or iihi lang or bibili ng dun sa convenience store. So those are the times na nagpupunta na tayo ng gasolinahan. Pero other than that, wala naman na. So medyo maninibago lang yung lifestyle nyo, panigurado yon. Tapos after a year din, so marami na rin akong na-encounter na questions sa grupo, sa Facebook page natin, pati sa kalsada. Actually, usually yung clients kadalasan kunyari may shoot tayo, minsan nagkikita or nag-aabot tayo ng client. Pag nakikita nila yung VF3, nagiging conversation starter siya with the client. Normally, EV pala dala mo kamusta range niyan? O ilang percent ka nung umalis sa bahay? Ilang percent yung na-consume mo? Ayun, magiging conversation starter siya. Hanggang sa, at the end of the day, sa buong time ng shoot natin, usually yung auto na lang pinag-uusapan natin. So, maganda siyang conversation starter with your client. Sa case ko, na photographer and videographer, nakakatuwa. Kasi yung mga clients natin, minsan interested din sila mag-EV or hesitant pa. Pero as you explain to them yung mga pros and cons with the EV, nagkakaroon sila ng idea. Yun yung mga nagustuhan ko sa VF3 natin kasi sa 12,000 kilometers natin, nakakatuwa yung experience natin. Grabe, guys, sa dami ng shoots natin. Actually, yung iba, hindi ko na nabivideohan, hindi ko na nasasama sa videos. Pero lahat ng shoots natin, kadalasan si VF3 ang dala natin. So, sa akin naman, in my case, talagang binubugbog ko talaga siya. Kung hanggang saan pwede siyang, kung saan ko siya pwedeng, kung may masira na. So, yun. So, yun yung ko ngayon. Yun yung plano ko ngayon since under warranty siya.
So lahat ng pwedeng masira, suspension, lahat ng pwede kong talagang sinasagad ko siya para malaman ko kung gaano siya kadibay. So far so good. Sa 1 year natin, wala pa naman tayo nagiging major problem naman. As of the moment, yun naman yung feedback natin with the VinFast VF3. Ayun guys, tuwan-tuwa rin ako tuwing nagpapa-car wash kay VF3 kasi 30 minutes, definitely tapos na yan. So sobrang liit niya, sobrang daling linisin. So half an hour, most of the time, tapos na tayo. So yun, nakakatuwa. Hindi ka na maiinip pag nagpapa-car wash. Isa pa sa mga natatanggap kong tanong about the VF3 is gaano karami yung nailalagay na gamit, gaano kabigat yung kaya niya. Guys, siguro sa mga previous videos natin na dala natin si VF3. So, nakailang wedding na tayo na si VF3 ang dala natin. Nasa 4 na katao tayo. Kasya, kasama yung mga gears nila, yung trolley nila, yung tripod. Medyo siksikan lang sila dun sa second row sa likod. Pero, kaya naman niya. Yung weight, yung power, kaya naman niya. Medyo mas malakas na yung consumption niya pag puno. Pero, kung sa case ko nga, dito lang sa Metro Manila yung mga shoots natin, walang problema. Tansyado ko na yung battery consumption niya. Hindi tayo ganun kakaba-kaba. So yun yung sigurado ako pag sa power, nandyan yung power ni VF3, kayang-kaya naman niya. Good news na nga rin pala. So sa Indonesia, nilaunch na nila yung bagong Nino Green, yung mas maliit pa sa VF3. Pati yung bagong Limo Green, yung parang Innova nila na full EV. So hopefully, sa Pilipinas, may launch nila yon very, very soon. So 2026, sana dumating dito yan kasi personally nakita ko sila dun sa VinFast plant at sobrang ganda nung dalawang yon. I'm sure magiging hit yon sa Indonesia pati sa Vietnam. So hopefully pati rin dito mag-hit siya. Sana yung presyo maganda rin. Sana hindi siya ganun kamahal. So guys, ang ating wish na lang para dito sa VinFast VF3 natin is sana yung mga updates mas maging consistent sila. So medyo madalas naman yung pag-release nila ng mga firmware updates or firmware versions ni VF3. So sana magtuloy-tuloy lang yon, and then sana dumami pa yung mga VinFast chargers within Metro Manila kasi balita ko nga free sila for the time being. So kung 2 to 3 years pa libre siya. So guys, imagine niyo 2 to 3 years na wala kayong babayaran sa gasolina or electricity. Kung malapit na kayo doon sa charging station, sulitin nyo na yun guys kasi sayang. So sana dumami pa within Metro Manila, and also sana lumaki pa yung community ng VinFast dito sa Pilipinas. So guys, maraming salamat. Ito lang medyo short video lang natin kasi sobrang tagal na natin hindi makapag-video kasi everyday tayo may shoot. Like I said, ito na yung pinaka-time natin na pahinga kasi bukas and Sunday, wala tayong shoot na tinanggap. Nakakatawa kasi yung client nagpa-reschedule ng shoot natin. Dapat meron tayong shoot ng Friday and Saturday. So, first time ko matuwa na walang shoot. Pahinga na natin to. So, Friday and Saturday, rest day natin. So, yun guys. Maraming salamat. Sa susunod na video ulit. If may katanungan kayo about the VinFast VF3, comment nyo lang sa baba. Tatry kong sagutin sa mga upcoming videos natin. And guys, sa mga shoots natin, alam nyo yan, si VinFast VF3 ang lagi nating dala. So guys, maraming salamat. Advance Merry Christmas sa inyong lahat. See you sa susunod na video. Night.